Magandang araw kaibigan! Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang pelikulang pag-uusapan natin ay ang science fiction action movie na Face Off na ipinalabas noong 1997. Isang araw sa amusement park, masayang magkasama ang mag-amang Sean at Michael. Dahil isang FBI special agent si Sean, minsan lang niya makakasama ang bunsong anak. Lingid sa kaalaman ng agent, yun na pala ang huling araw na makasama si Michael. Dahil ilang saglit ang lumipas, isang bala ang tumama sa kanyang likod na tumagos sa kanyang dibdib na tumama naman sa bunsong anak na noon ay yakap niya. Gumuho ang mundo ni Sean simula ng araw na iyon. At ang tumira sa kanya ay walang iba kundi ang teroristang kriminal na si Caster. Naantig ito sandali nang makitang tinamaan din pala niya ang bata. Sa 6 na taong lumipas, naging personal vendetta na ni Sean ang paghahanap kay Caster. Kaya inaabangan nila ang bawat galaw ng intelligence para matsyempuhan ang terorista. Ngunit ang hindi alam ng FBI, nakapagtanim na ng malaking bomba sa gitna ng convention center sa LA ang notorious na kriminal. Paglipas ng ilang araw, nakatanggap ng info ang agency na may paalis na pribadong eroplano sa isang airfield na nakabil umano sa bunsong kapatid ni Caster na si Pollux. Matalino ang kapatid na ito ng terorista na siyang tumulong sa pag-build nito ng bomba sa convention center. Kahit hindi alam ng FBI kung kasama ba sa eroplano si Caster, nagmamadali pa rin si Sean na ma-intercept ang paglipad nito dahil hindi umano aalis si Pollux kung wala ang kuya nito. Hindi nga nagkamali ang agent. Magkasama nga ang magkapatid na aalis. Pero walang kaalam-alam ang mga ito na patungo na ang FBI sa airfield at isang agent ang stewardess na kasama nila. Ilang minuto ang lumipas, humahabol na ang FBI sa eroplano. Habang gustong-gusto nang makaalis ni Caster, ayaw na ayaw din ni Sean na makatakas pa ang terorista. Pinakita pa ng terorista ang pagpatay nito sa agent na babae sa kahinulag sa eroplano. Dahil dito sumakay si Sean sa helicopter at pinigilan nito ang wing flap ng eroplano para hindi talaga makaangat saka pinagbabaril din nito ang makina para tuluyang hindi makaalis ang magkapatid. Galit na galit si Caster kaya binaril nito ang piloto. Dahilan para bumangga ang eroplano sa isang building. Nakipagbarilan pa ang dalawa sa mga agents pero kalaunan, nahuli din si Pollux. Habang si Sean naman ang tumutugis sa kuya nito. Maya-maya lang ay nakaharap din ng agent si Caster at sa wakas nahuli din ang matagal nang hinahanap na terorista. Pagka-uwi ni Sean kinahapunan, ang laki ng tuwa ng asawa niya nang sabihing nahuli na ng agency si Caster. Nasa mahabang panahon, nakamit na rin nila ang hustisya sa anak. At sa wakas, magkaroon na umano ito ng oras sa pamilya. Nang sumunod na araw, sinalubong siya ng palakpak ng mga kasamahan sa opisina sa matagumpay na operasyon pero mas pinili niyang banggitin ang mga nagbuwis ng buhay sa serbisyo para mahuli ang magkapatid na Troy. Ilang saglit ang lumipas, pumasok si Tito at Hollis sa opisina niya para ipakita sa kanya ang nakita ng Special Ops team sa computer ni Pollux. Ito yung diagram ng bombang tin-anim na ng magkapatid sa convention center na lingid sa kanilang kaalaman nag-umpisa na ang countdown nito. Kaya sinubukan nilang kausapin si Pollux tungkol sa diagram pero hindi raw ito magsasalita hanggat hindi nito makikita ang kapatid. At sa pagkakataong ito ayaw ding maniwala ng director na may bomba nga sa gitna ng LA. Namroblema na si Sean dahil alam niyang hindi normal mag-isip si Pollux at si Caster lang ang pinagkakatiwalaan nito tungkol sa bomba. Nasa kasalukuyan ay comatose pa rin ang notorious na terorista. Kaya nagsuggest si Hollis ng isang program sa Special Ops na may kinalaman si Dr. Walsh. Dinala ng babae si Sean sa laboratory ng manggagamot kung saan pinakita nila sa agent ang isang procedure na sinasagawa ang ear transplant ng isa nilang kasama. Marami pang magagawa ang procedure na ito sa kanilang special operations. Pero mas matindi ang plano nila sa agent gamit ang program na ito. Sa tulong umano ng makabagong teknolohiya, dito na nagsuggest si Hollis kay Sean na gamitin ang mukha ni Caster, pumasok sa kulungan bilang terorista at kausapin si Pollux para makakuha ng impormasyon tungkol sa bomba. Hindi makapaniwala si Sean sa mga narinig. Kahit pa sinabihan siyang temporary lang ang transplant na ito, natawa na lang ang agent. Isa umano itong kabaliwan at hinding-hindi siya papayag sa procedure na ito. Kaya ng sumunod na araw, pinatawag niya ang mga taong na-involve kay Caster.
Dalawa dito ay ang magkapatid na Sasha at Dietrich pero liban sa petsang sinabi ng lalaking kaibigan ng terorista, wala na siyang ibang impormasyon na kuha sa mga ito. Dahil sa pressure ng malaking bambang teen-anim ni Castor, napilitang tanggapin ni Sean ang special assignment na ito. Iilan lang silang nakakaalam sa operasyon at hindi niya ito pwedeng sabihin sa asawa niya. Kinabukasan, bago sila nagumpisa sa procedure, tinanggal nito ang wedding ring at pinatago sa kasama. Nang sumunod na mga oras, isinagawa na ni Dr. Walsh ang procedure kay Sean habang nakamasid naman sina Tito at Hollis sa kasama nila. Ilang saglit pa ang lumipas, tagumpay ang naging operasyon. Kasunod nito ay inayos din ng doktor ang kanyang boses. Dito na nagumpisa ang buhay ni Sean bilang si Castor Troy. Sinabihan siya ni Hollis na may 6 na araw pa bago ang oras ng pagsabog ng bomba kaya kung maaari bilisan niya ang pagkuha ng impormasyon kay Pollex. At bago pa umalis si Sean, tiningnan muna niya ang walang malay na terorista. Habang pasakay sa helicopter si Sean, buong akala ng mga staff niya na si Castor ang sasakay. Nabanggit pa ng mga ito ang pangalan niya na magagalit umano siya pag nalamang gising na ang terorista. Pagdating ni Sean sa kulungan bilang si Castor, inorient agad siya ng warden dito at binal ang pag-aari siya nito. Nilagyan agad siya ng magnetic boots kung saan madali lang kontrolin ng mga jail guards ang lahat ng nakakulong dito. Nang makapasok si Sean sa loob ng kulungan, pinagtitinginan agad siya ng ibang preso. Nakita niya si Pollex na agad ding ngumiti sa kanya. Pero bago pa man siya makalapit dito, binatukan siya ng presong si Dabov. May kimkim na galit pala ang lalaking ito kay Castor. Dismayadong nakatingin si Pollex sa kapatid ng mabugbog ito. Pero nang mapagtanto ni Sean na siya nga pala si Castor, lumaban na ito. Hindi niya tinantanan si Dabov hanggang muntik na niya itong paluin ng tray. Dito na natuwa si Pollex sa kanya. Balik sa laboratory ni Dr. Walsh kung saan nakaratay si Castor, bigla na lang nagising ang lalaki. Noong una ay napaiyak ito sa nangyari sa kanya pero nang makausap nito ang tauhan, tuwang-tuwa na ito sa ginawa sa kanya lalo na nang makita nito ang mukha ni Sean sa kabilang room. Ilang sandali ang lumipas, dumating na ang mga tauhan ni Castor sa laboratory kasama mismo si Dr. Walsh. At sinabi nito sa manggagamot na ilipat ang mukha ni Sean sa kanya. Kinabukasan, nagkausap na din si Sean at Pollex. Medyo nagdududa ang huli sa pagkatao ng kaharap pero mabuti na lang at malawak ang kaalaman ni Sean tungkol sa magkapatid. Nasagot nito kung anong gamot ang iniinom nito simula noon pa. Dito naging kampante si Pollex at napaniwala talaga ito ni Sean na siya si Castor. Dagdag pa niya na dahil sa coma kaya medyo wala din siya sa kanyang sarili. Binulsa-bulsa niya ang lalaki hanggang sa banggitin nito kung saan nila inilagay ang malaking bomba. Napangiting nagpasalamat si Sean kay Pollex. Sinabihan ito ng agent na kaawa-awa ang pagmumukha nito sa kainiwan ang nagtatakang kapatid ni Castor. Ilang oras ang lumipas, inilabas ng jail guard si Sean dahil may bisita umano ito. Excited na nag-aantay ang agent dahil alam na nito kung nasaan ang bomba at akala nito ay makakalabas na siya. Pero laking gulat niya nang makita ang kanyang mukha sa katauhan ni Castor. Habang tuwang-tuwa ang terorista sa pagpapalit nila ng mukha, mangiyak-ngiyak naman si Sean sa kahinatnan nito ngayon. Nalaman niya dito na pinatay na nito ang tanging 3 tao na nakakaalam sa buong program. Hindi na nakapagpigil si Sean lalo na nang banggitin nito ang tungkol sa asawa't anak niya kaya sinakal niya si Castor. Pero napigilan siya ng mga gwardya. Nang umuwi si Castor sa bahay ni Sean, lumagpas pa ito sa bahay ng agent na kinagulat ng asawa nitong si Eve. Mas lalo pang nagtaka ang babae dahil sa kakaibang lambing na pinapakita ng asawa. Binasa ng lalaki ang journal ni Eve, tiningnan ang mga pictures ng mag-anak. At maya-maya lang ay pumasok ito sa kwarto ni Jamie at kinuha ang sigarilyo ng dalaga. Nagtataka ito dahil hindi naman naninigarilyo ang ama pero sinabihan lang ito ni Castor na marami umanong pagbabago sa bahay nila simula ngayon. Balik sa kulungan, napasigarilyo na lang din ang agent sa pag-iisip paano siya makatakas sa kulungan. Maya-maya ay dumaan si Pollex sa itaas ng selda niya at nagpapalam. Makakalaya na umano ito dahil kinuha na itong star witness ni Castor. Hindi makapaniwala si Sean sa narinig kaya sinubukan niyang sabihan ang guard na siya ang totoong Sean Archer pero inapakan lang nito ang kamay niya at bumagsak siya sa sahig.
Alam ng mga kasamahan ni Sean kung gaano kainit ang dugo ng agent sa magkapatid na Troy pero nagtataka ang mga ito bakit bigla na lang nitong binago ang pakikitungo kay Pollux. Na pati ang director nila ay galit din sa ginawa ni Castor bilang Sean. Dito na nagdrama ang magkapatid. Na ibinunyag na umano ni Pollux ang kinaroroonan ng bomba para bumango ang pangalan ni Sean. Mas pinili ng mga ito ang benepisyong makukuha sa posisyon ng agent kaysa $10 million na kikitain sana ng dalawa. At yun nga natunton ng FBI ang bomba pero hindi ito kayang i-disarm ng bomb experts kaya pinaalis sila ni Castor saka ito dinasarm ng lalaki. Tagumpay ang drama ng Peking Sean sa buong agency. At umabot ang balitang ito sa kulungan kaya walang nagawa si Sean kundi panuurin ang masayang Castor. Habang nag-e-enjoy ang terorista sa tinatamasang benepisyo nito kay Sean, napaiyak na lang ang totoong agent sa selda nito. Pero hindi nawala ng pag-asa si Sean, na kahit pansamantalang maloloko ni Castor ang asawa niya, maayos din niya ang lahat pagkalabas sa kulungan. Kaya isang araw, nalaman niya sa isang kasama na matatanggal lang daw ang metal boots kung dadalhin sila sa klinik. Alam ni Sean na nasa klinik pa si Dubov kaya gumawa siya ng gulo para mapadala din siya doon. Nagtagumpay nga siyang mabugbog ng agawan niya ng sigarilyo ang isang gwardya. Pagdating ni Sean sa klinik, nakita pa niyang tino-torture ang lalaki. Nang siya naman ang isan-alang, sinabihan niya si Dubov na wala siyang ginawang masama sa asawa at kapatid nito kaya kailangan nilang lumabas sa kulungang ito. Dito na nagtulungan ang dalawa para makalabas sa kulungan. Nakipaglaban sila sa mga gwardya. Pero sa kasawiang palad, tinamaan si Dubov at nahulog ito sa baba. Pati ibang preso ay nakisali na ring bugbugin ang iba pang mga gwardya. Kaya tuloy-tuloy na umakyat si Sean sa exit ng building. Pero namangha siya ng malamang nasa gitna pala ng karagatan ang kulungan. Ilang saglit ang lumipas, isang helicopter ang lumitaw at pinagbabaril ang agent. Wala itong nagawa kundi tumakbo at tumalon sa dagat. Ilang oras ang lumipas, binalita ng staff ni Sean kay Castor na patay na umano ang Castor na kilala nila dahil sinubukan itong tumakas sa kulungan. Pero nang gusto niyang makita ang katawan, hindi pa raw umano nakita kaya nagalit si Castor sa mga ito. Dahil alam niyang nasa paligid na si Sean. Kinagabihan, nakahanap ng sasakyan si Sean at tinawagan agad ang asawa niya pero dahil boses pa rin ni Castor ang gamit niya, hindi ito naniwala sa kanya. Tinawagan din nito si Castor para ipaalam dito na nakalabas na rin siya. Walang nagawa si Sean kundi lumapit sa mga kaibigan ni Castor. Isa na dito ang drug lord na si Dietrich. Walang kamalay-malay ang mga ito kung sino talaga siya kaya binigay sa kanya ang mga gamit pati na ang paboritong mag-asawang baril. At simpre para hindi magduda ang mga kaharap, kailangan din niyang gumamit ng drugs. Dito na sinabi ni Sean na itutumba niya ang Peking agent na gumamit sa katauhan niya. Natatanggalin umano niya ang pagmumukha nito. Pero syempre hindi niya sinabi kay Dietrich na hindi siya si Castor. Hindi makapaniwala si Dietrich sa narinig pero nakahanda itong sumuporta sa akala niyang kaibigan. Nang mga sandaling iyon sa bahay ni Sean, pinagtanggol din naman ni Castor ang anak ng agent ng muntik itong gahasain ng boyfriend. Nagtataka man si Jamie sa mga inasal ng ama pero ama pa rin niya ito. Dito siya binigyan ng isang kutsilyo nito para umano proteksyon niya sa sarili. Habang nasa loob ng pamamahay ni Dietrich si Sean, nagkita din sila ni Sasha, ang kapatid ng drug lord kung saan may anak ang terorista dito. Isang 5 taong gulang na batang lalaki na si Adam, na namalikmata ang agent at sabik itong tinawag na Michael. Lingid sa kaalaman ni Sean, minanmanan pala ni Pollux ang bahay ni Dietrich at nang makita siya nito, nagsumbong agad ito kay Castor. Kaya bigla na lang silang sinugod ng mga FBI agents. Nakipagbarilan ang grupo ng drug lord sa mga ito habang tuwang-tuwa naman si Castor sa nangyayari. Ilang saglit pa ang lumipas, binaril ni Castor ang drug lord. Dito na nagpang-abot ang dalawang mortal na magkaaway pero tumakas na si Sean. Nang makaakyat sa rooftop ang agent, sinundan siya ni Pollux. Pero bumalik si Sean na nakalambitin sa isang lubed at sinipa ang lalaki kaya nahulog ito sa skylight ng building. Diretso itong bumagsak sa ground floor kung saan nakita ni Castor ang pagbagsak ng kapatid. Nang tanungin siya ng isang agent bakit siya nalulungkot sa pagkamatay ni Pollux, binaril agad ito ni Castor. Inayos pa nito ang sintas ng kapatid na palagi niyang ginagawa bago ito iniwan.
Kinabukasan, habang nagluluksa ang kalooban ni Castor, pinagalitan naman siya ng direktor. Pinapatigil na nito ang kampanya niya sa terorismo. Hindi natuwa ang lalaki sa narinig kaya sekreto nitong binatukan ang matanda at malakas na sinuntok sa dibdib para ipalabas na inatake umano sa puso ang direktor. Nang mga sandaling iyon, nasalisihan ni Sean ang pulis na nakabantay sa bahay nila. Dito na sila nagharap ng asawa pero hindi pa rin ito naniniwala sa kanya. Kaya sinabihan niya ang babae na i-check ang blood type ni Castor para malaman niyang nagsasabi siya ng totoo. Kahit naguguluhan si Eve sa nangyayari, nakinig pa rin siya kay Sean na nakikita niyang si Castor. Nang magkaroon ng pagkakataon ang babae na kunan ng dugo ang akal ang asawa, mabilis niya itong tinusok ng karayom sa braso at pumunta agad sa hospital na pinapasukan nito. Princess agad niya ang nakuhang dugo ni Castor at napaiyak nang makitang hindi nga ito dugo ng asawa niya. Dito na lumabas si Sean sa pinagtataguan. Hindi pa rin makapaniwala si Eve na mukha ni Castor ang nakikita niya sa umano'y asawa niya. Kaya nagkwento na lang ang lalaki para magpatunay na ito nga ang asawa ng doktora. Dito na naniwala si Eve na siya nga si Sean sa kanito ginamat ang sugat ng asawa. Maya-maya lang ay narinig ni Sean ang pagdating ni Castor kaya mabilis niyang iniwan si Eve. Naging paranoid na ang terorista dahil alam nitong matalino din si Sean. Araw ng libing ng direktor, ito na yung pagkakataon para maisaayos ni Sean ang nangyayari sa kanyang buhay. Gustong sumama ni Sasha sa lalaki pero sinabihan niya itong wala siyang kinalaman sa laban niya kay Castor. Habang nagmisa ang pari, binigay ng isang sakristan kay Castor ang larawan ni Michael. Alam na nito na nasa paligid lang si Sean kaya galit itong kinuyam sa kamao ang larawan. Maya-maya lang ay nagpang-abot ang dalawa sa loob ng simbahan. Inilabas ni Castor si Eve na tinutukan ng baril ng isang tauhan. Ilang saglit din ay lumabas si Sasha na nakatutok ang baril kay Castor na akala nitong si Sean. Hanggang dumating din ang isa pang tauhan ni Castor. Sinabihan ni Sean ang terorista na sa kanila lang ang away na ito pero sagot nitong siya ang dahilan ng lahat. Aksidente daw yung pagkapatay ng anak niya kung nag-move on lang daw sana siya, wala na sanang maraming madamay. Pero sagot ni Sean na walang ama ang nakakalimot sa nangyari sa anak. Sinubukang kausapin ni Castor si Sasha pero hindi ito naniwala sa lalaki. Hanggang sa magkaputukan na silang lahat at tinamaan si Sasha. Bago ito nalagutan ng hininga, nakiusap ito kay Sean na akala nitong si Castor na alagaan ang bata at wag hayaang maging kagaya nila. Nagpatuloy ang duelo ng dalawa hanggang maipit sa gitna si Jamie. At ng mga sandaling iyon, tinawagan ni Eve ang isa sa mga staff ni Sean, si Wanda. Kwento ng babae dito ang kasalukuyang nangyayari at ang totoong pagkatao ng dalawang lalaki. Dahil hindi alam ng dalaga kung kanino maniniwala, kaya nakinig ito kay Castor na akala nito na kanyang ama at binaril nito si Sean sa braso. Pero nang gawin siyang hostage ni Castor at dinilaan pa siya, dito na siya naniwala na hindi niya ito ama. Kaya ginamit nito ang kutsilyong binigay ni Castor at sinaksak sa hita ng lalaki. Hinabol ni Sean ng putok ang tumatakbong lalaki pero nakarating pa rin ito sa port at nakaagaw ng speedboat. Sinakiyan din ng agent ang nakatambay na speedboat at hinabol ang tumatakas ng terorista. Nagkabarilan at sinubukan pa silang pigilan ng Coast Guard pero ayaw magpahuli ni Castor. Grabing buwis buhay ang ginawa ni Sean para lang mahuli ang lalaki. Kalaunan ay bumangga ang sinakiyan nilang bangka at pareho silang tumilapon sa pangpang. Patuloy silang nagsuntukan hanggang napulot ni Sean ang isang fish gun. Tinusok niya si Castor sa hita pero nang barilin niya ito, nahawakan ng terorista ang pana. Nagawa pa nitong sugatan ang mukha ng agent kaya sinipa ito ni Sean. Dito na ito tinamaan ng pana nang bumitaw ito sa fish gun. Nanlumong napaupo si Sean sa gilid nang dumating na ang mga pulis. At nang lapitan siya ng mga kasama, hindi siya makapaniwala nang tawagin na siya sa kanyang pangalan. Sabay silang dinala sa hospital at kinuha niya sa kamay ni Castor ang wedding ring na suot nito. Ilang saglit ang lumipas, nasa operating room na si Sean para sa operasyon nilang dalawa ni Castor. Nang sumunod na araw, masayang sinalubong ng mag-ina niya si Sean. At kasama na ng agent ang anak ni Sasha na si Adam. Sana nagustuhan niyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.